Hello mga kaibigan, nandito po tayo sa malapit sa San Juanico Bridge. Purihin ang ating Diyos. Makinig muna kayo sa salita ng ating Diyos. Sabi sa Revelation 21 verse 7, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Praise the Lord, hallelujah. So yon ang sinabi sa Biblia. Wala tayong dala na Bible ngayon mga kaibigan. Ngunit kung ano lamang po na aking maalala sa Biblia ay siya pong ipapaalaala din sa inyo sa magitan ng salita ng Diyos sa gabay niya mga kaibigan. In Jesus name, amen. Siya ang gagabay, purihin ng ating Diyos. So yun mga kaibigan, ang magtatagumpay, ito ay isang paalaala sa mga Kristiyano na hindi na nagsisimba sa Panginoon at nakalimutan na siguro. Ito ay paalaala, mahal kayo ng Diyos, mahal na mahal kayo ng Diyos. Kung inyong titingnan itong karagatan na ito, napakalawak. Tingnan mo nga doon, napakalawak na karagatan. Sabi nila na ito daw ay mga haka-haka lang kasi hindi naman tayo connected doon sa plano nila. Mga haka-haka na aking naririnig na ito daw ay connected daw din o gagawin daw sa San Juanico Bridge. Kung aking napapansin din, posible dahil doon sa kabila doon marami ng mga building at malalaki pa yung ECI at iba pa na mga buildings na malapit lang sa amin. So kung inyong titingnan, napakalawak ng karagatang ito, purihin ng ating Diyos. Ngunit mga kaibigan, praise God, dapat alalahanin natin, balik tayo sa aking sinabi na ang magtatagumpay. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, napakaraming mga hadlang. Nag-attend kami ng sa men's conference. Hindi kami kasali sa men's conference, ngunit naririnig namin ang salita ng Diyos at sa ang mga history. According sa history, ang ginagawa ng unang kapanahunan, dahil nung unang kapanahunan mahilig din ang mga tao sa mga gawa ng sanlibutan ito, makamundong gawa. Like for example, yung pagfi-fiesta, mga pagan na mga activities. So ito ay ginagawa nila, influencer, malaki sila. Ibig sabihin mga kaibigan na ang unang kapanahunan, ang ginagawa ng mga tao ng unang kapanahunan, ginagawa nila yung pag-influence sa mga tao. Kung ating titingnan, dahil sa mga bagay na yan, malaki ang naging resulta dahil ang mga namumuno pa sa gobyerno, yun ang tinatawag nila na culture. Nagiging culture na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, fiesta at saka iba pa mga kaibigan. Ngunit mga kaibigan, kung ating titingnan sa Biblia, yun din ang nangyayari ngayon. Kaya sinabi ko kanina na bilang mga Kristiyano, maraming nababackslide dahil sa mga fiesta, mga kalayawan, sayawan, at pagiinom, paglalasing. Yun ang nangyayari dahil nga ang dahilan din ay, praise God, ang kanilang kasama kasi ay mga hintil at walang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Walang pagkilala talaga, ibig sabihin walang malalim mga kaibigan na pagkilala sa salita ng ating Panginoong Diyos. Siguro hindi nila narinig ang Bible study, o di kaya narinig man, ngunit nadadaig sila sa mga mga kaibigan sa sanlibutan ito. Yun nga ang nangyayari sa unang panahon. Tinatawag na influensya. Malaking influencer ang sanlibutan ito dahil nga ang mga pamunuan din ang siyang siyang namumuno pa mga kaibigan. Yun ang sinasabi sa Biblia sa Isaiah chapter
12 verse 14 kung di ako nagkakamali, or 14 verse 12. Titingnan na lang natin susulat ko mamaya dyan sa sa live mamaya pag natapos na ang live. Nasabi doon na itong si Satan Lucifer ay pinahihina niya ang bansa. Nahulog si Satan Lucifer dito sa sanlibutan ito, at siya ang nagpapahina sa mga bansa. Dahil mga kaibigan, ang bawat bansa ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa iba't ibang bansa, iba't iba ang mga Diyos-Diyosan ang pinaglilingkuran nila. Dito sa atin sa Pilipinas, yun din mga kaibigan. Kung titingnan natin, for example, Santo Niño, kung ating titingnan, sinasabi nila yung Santo Niño, baby daw na Jesus. Pero kung ating titingnan sa Biblia, walang Santo Niño na mababasa sa Biblia. Yun ang sinasabi mga kaibigan na, yun ang sinasabi na gawa-gawa lang ng mga tao. Teka muna, mainit. Praise God. So, yun mga kaibigan, dahil sa mga kathang isip lang, gawa-gawa ng tao. Kasi nga, mga kaibigan, marami kasi ang nanakop sa atin dito sa Pilipinas. At isa na riyan mga kaibigan, ang nanakop sa atin, nagpag-impluensya ng religion, which is the Roman Catholic. Praise God. At may dala silang krus at espada. At yun nga mga kaibigan, ang inintroduce mga kaibigan, yun na ang Santo Niño, for example sa Cebu. Praise God. Ngunit ating titingnan sa Biblia, kung kayo ay mayroong Biblia, basahin nyo mga kaibigan, tingnan ninyo kung mayroon bang Santo Niño dyan na nakasulat. Praise God. So kailangan tayong mamulat sa katotohanan. Sabi sa Biblia sa John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Yung iba naman mga kaibigan, yung mga pinagfifiestahan nila, for example si San Juan Bautista, kaya during June 24, yon ang fiesta ng Juan Bautista kay San Juan. Amo ito yung iba na naliligo sa dagat, gaya nito, naliligo sa dagat during June 24, at may fiesta din mga kaibigan during June 24. Yan, usually ang alam ko sa June 24, fiesta yan doon sa Pinampuan, Kapuukan, Leyte. At yan mga kaibigan, hallelujah, kailangan tayong mamulat sa katotohanan, dahil wala sa Biblia mga kaibigan na walang sulat ni Apostol Pablo o kanino pa man na sila ay pagfifiestahan. Praise God. Hallelujah. Kaya ang ginagawa lamang po yan mga kaibigan, praise God, para inuudyo ng kaaway ni Satan Lucifer para magkaroon ng mga paglalasing at iba pang mga gawain. Ngunit sabi sa Biblia, kung hindi ako nagkakamali at talagang memorize ko pa, 1 Corinthians chapter 10 verse 18, sabi doon na yung mga Israelites din gumagawa ng mga bagay na yan, na-influence din sila mga kaibigan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, dahil nga sa mga nakapalibot sa kanila. Dahil nung una pa mang kapanahunan ay na mapagsamba na talaga ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. At sabi sa Biblia sa 19 na ang Diyos-Diyosan ba talaga ay totoo, at sinasabi doon mga kaibigan sa 20 talaga, nasabi doon na ang hinahain sa mga hintil. When we say hintil mga kaibigan, pag sinasabing hintil, yun mga kaibigan, ang kanilang Diyos ay hindi totoong Diyos. Hindi totoong Diyos, na hindi totoong Jesus Christ. Ay yan din ay masasabi na false Christ mga kaibigan. Kahit for example Santo Niño, hindi naman po yan mga kaibigan, yung Santo Niño mga kaibigan, hindi naman po yan totoong Jesus Christ. Kaya yan ang sinasabi na false Christ mga kaibigan. So yun mga kaibigan, ang totoong mga kaibigan na totoong naglilingkod sa Diyos ay ang Diyos na katotohanan.
Katotohanan ang sinasabi sa John chapter 4 verse 23 mga kaibigan. John 4:23 na hinahanap ng Ama ang sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ngayon na nga, yan na ngayon mga kaibigan ang hinahanap ng Ama, ang sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay espiritu at ang dapat sumasamba sa Kanya ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Sino ang katotohanan? Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. Ang Diyos na nasa langit na mga kaibigan, dahil si Jesus Christ ay nasa mga langit na mga kaibigan, mababasa sa Gawa chapter 1 verse 9, na nakita nga ng mga apostolis at ang ibang mga alagad ng Diyos, ibang mga tao, na sila mismo ay nakakita na si Jesus Christ ay pumunta na sa langit, tinatawag na kapag ascending, nagtitipakad tuha igbaw. Praise God, ascending. At saka tinakpan siya mga kaibigan ng mga alapaap sa langit. Yun ang totoong Diyos. Sabi pa nga sa John mga kaibigan, sa 1 John, praise God, na siya ang tunay na Diyos. Praise God, hallelujah. At buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Diyos. At sabi doon na lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang tunay at totoong Diyos ay Diyos na nasa langit, mga kaibigan. So ang sinasabi sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20 na yung hinahain kagaya ng mga pagpapatron, fiesta ng Santo Niño, ng Black Nazaren, ng San Juan, San Pablo, San Miguel, at iba pang mga ribulto na ginagawan nila yan ng mga ribulto. Gaya ni Dr. Jose Rizal, diba si Dr. Jose Rizal mayroong ribulto, mga kaibigan. So, ang ginagawa ng mga tao, mga kaibigan, na ginagawa nila ng larawan at mga ribulto, yung mga balaan nga tauhan Diyos. For example, Ira San Juan, sina San Juan, at saka yung mga apostolis, sina San Pedro, ginagawa ng mga ribulto, mga kaibigan. At ang ginagawa pa ay pinagfifiestahan, mga kaibigan. Hindi naman yan sinabi sa Biblia, mga kaibigan, na gumawa ng ribulto. At yung masaklap pa, mga kaibigan, ay ginagawa nilang Diyos. Ginagawa nilang, yun ang tinatawag na mga Diyos-Diyosan na mga kaibigan. Ngunit sabi doon sa Biblia na kapag yung mga backslider kasi nagpapatron na hira, na nakikipagfiesta na sila sa mga for example, fiesta ng San Juan or di kaya Santo Niño, praise God, yan mga kaibigan ay hain sa mga Diyos-Diyosan. At masaklap pa dyan mga kaibigan ay dinadala yung mga ribulto at nilalagyan ng mga bulaklak, sinasayawan, sinasabi pang Viva Señor Santo Niño. Ang pinupuri nila ay ribulto, mga kaibigan. Naway mamulat ang ating mga mata, mga kaibigan, sa katotohanan. Praise God. Dahil mga kaibigan, masakit itong katotohanan na ito, mga kaibigan. Ngunit tayong lahat ng mga Kristiyano ay mayroon tayong Biblia. Mabuti po, mga kaibigan, na basahin natin ang Biblia, dahil ang kaaway, mga kaibigan, ay sabi pa nga sa Biblia na nililinlang ng Satan, Lucifer, nilinlang yung mga tao, gaya ng paglinlang niya doon sa Garden of Eden, na nalinlang si Eva, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, kung gusto nyong malaman, napakarami pong mga sources, mga kaibigan, kahit i-search ninyo kung ano yung mga ribulto at mga Diyos-Diyosan, papaano magsimba sa tunay at totoong Diyos, marami pong masasearch yan, mga kaibigan, doon sa mga encyclopedia. Praise God, kung ano ang nararapat gawin upang talagang mamulat tayo sa katotohanan, mga kaibigan. Dahil sabi sa Biblia, if you think there is salvation, search the scripture. Talagang mag-search tayo sa ating kaligtasan. Dahil mga kaibigan, kung itong sanlibutan ito, tingnan ninyo ang langit, pakita mo ang langit. Tingnan ninyo ang dagat, di ba mga kaibigan? Napakahirap na gawin ang mga bagay na yan. Ngunit ang Diyos lamang po ang nakagawa ng mga bagay na yan. Yun ang dapat nararapat nating sambahin. Ang Diyos ay Espiritu. Sabi pa nga sa John chapter 6, kung di ako nagkakamali, John chapter 6, mga kaibigan, na 63 ba yata or 66, na ang katawan ay waray hiya gamit.
pero ang espiritu ama ito nagbubuhay spiritual. Praise God, spiritual, mabubuhay tayo spiritual mga kaibigan. Kung ating babasahin ang Biblia, magiging espiritu yan. Yung sinasalita ko sa inyo ay espiritu. Ito hindi ko na nakakaptan, hindi nahawakan, ngunit espiritu yan mga kaibigan, na siyang bumubuhay sa ating mga kaluluwa, bumubuhay sa ating spiritual na buhay. Dahil dalawa naman ang ating buhay, may tinatawag na physical na buhay itong ating katawan, at mayroon din tayong spiritual na buhay na kailangan nating paglaanan, dahil itong ating katawan na nabubulok ay bibihisan ito ng katawang hindi na mabubulok, at magkakaroon na tayo ng katawang hindi na mabubulok. Yun ang tinatawag na incorruptible body. At yung incorruptible body na hindi na mabubulok, kagaya ni Jesus Christ na namatay at nabuhay na magmuli, at siya'y nabubuhay magpakailanman, siya nawa, diba? Siya mga kaibigan ay buhay magpakailanman. Ganon din tayo mga kaibigan, bubuhayin din tayo ng Diyos magpakailanman, bibigyan tayo ng katawang hindi mabubulok. 1 John chapter 4 verse 17, at sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang sa 56. At ang sabi pa nga sa Biblia, darating ang panahon, yun ang mayayari na mawawalan na ng tibo ang kamatayan. Yun mga kaibigan, dapat nating paghandaan. At ang dalawa lamang po na ating kahinatnan mga kaibigan ay ang tinatawag na the two eternal state, which is mga kaibigan, the lake of fire, itong impyerno, yun ang impyerno, at saka mga kaibigan, ang makasamang ating Diyos doon sa buhay na walang hanggan mga kaibigan, the new heaven and the new earth. Bubuhayin ang ating katawang hindi na mabubulok, ang ating katawan na itong namamatay, bubuhayin na, bibihisan ng hindi na namamatay, at bibigyan ng katawang hindi na mabubulok kasama ang ating Diyos. Ngunit kung hindi tayo makinig sa salitang ito, patuloy tayo na mamatron, mag-inuman, paglalasing, pagiging bakla. Yung pagiging bakla mga kaibigan, alam nyo ba na bakit nagiging bakla ang tao? Dahil mga kaibigan sa pagsambayan sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sinabi sa Biblia sa Exodus chapter 20 verse 4, 5 at saka 6. Sabi doon na ayaw lagi, huwag kayong gagawa ng rebulto o paglilingkuran man sila o luluhuran man sila o kahit sa rebulto na pareho sa langit, kahit sa larawan o rebulto ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan mga kaibigan. Huwag nyong paglilingkuran sila o di kaya magfi-fiesta sa kanila, sapagkat akong Diyos Diyos na mapanigbuguin. At aking dadalawin ang katampalasan na ang ikatlot ay kaapat na salin ng lahi ang ayaw sumunod sa akin. Sabi sa 6, ngunit pagkitaan ko ng libu-libong kaawaan ang tumutupad, umiibig sa aking utos, sabi ng ating Panginoon Diyos. So yun mga kaibigan, kaya kung ating titingnan, parurusahan ng ating Diyos hanggang sa ikatlot, ikaapat na salinlahi. Sa Roma chapter 1 verse 24 hanggang sa 28, yun ang resulta, bakla, tumboy. Basahin nyo lang mga kaibigan sa Biblia, Roma chapter 1 verse 26 to 20, 24 to 28 mga kaibigan. Nagiging bakla ang tao at nagiging tumboy. At ano pa mga kaibigan, ngunit maraming mga bakla at mga tumboy din na binago ng ating Diyos, kasi sumunod na sila sa salita ng Diyos. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 6, ngunit papagkitaan ko ng libu-libong kaawan ang umiibig at tumutupad sa aking utos. Dahil nalaman nila na ang pagfifista at ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga ribulto ay kasalanan pala sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, ang ginawa nila, iniwasan na nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, iniwan na nila ang mga kultura. Yung mga kultura na iba, maganda yun. Yung pagsasaya ng mga babae, lalo na sa Pilipinas, maganda yun. Ngunit may mga kultura tayo mga kaibigan na hindi kaaya-aya at labag sa kalooban ng Diyos, mga kaibigan. So, yun mga kaibigan, dapat nating malaman, hindi ito pagsisira ng ating mga religion or ano. Gusto lang natin mga kaibigan na ituwid natin ang kung ano ang talagang nasa Biblia mga kaibigan. Kailangan tayong mamulat sa katotohanan dahil mga kaibigan, napakadelikado po mga kaibigan kung hindi tayo matuto, praise God, dahil napakalagim po sa impyerno. Ano ang ating gagawin
sabi sa Biblia, ano ang ating gagawin para tayo ay maligtas? Number 1, manampalataya tayo na may Diyos. Manampalataya tayo kay Jesus Christ. Number 2, mga kaibigan, iwasan na natin ang mga kasalanan. Magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan nga, mga kaibigan, yun ang sinasabi sa Biblia na tinuturuan tayo mismo si Jesus Christ, yan ang nagturo. Mismo si Jesus Christ, yan ang nagsalita. Sabi sa Biblia sa John chapter 4 verse 23 to 29, ang tinuruan tayo ng ating Panginoong Diyos na sumamba sa espiritu at katotohanan. Ngayon ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Siya ang nagturo niyan, mga kaibigan. Ang kausap niya, mga kaibigan, ang babaeng Samaritana. At ganun din sa ating lahat ngayon, tinuturuan tayo ng ating Diyos na sumamba sa espiritu at katotohanan. Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga ribulto. Ako rin ay ganun din sa unang panahon. Mahilig ako sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at mga ribulto, nga ang aking ina ay isang puro pangadi, nangangadi kamihan mga patay, praise God, at iba pa, mga kaibigan, na ginagawa, praise the Lord. Umaabot nga kami sa mga bundok upang pumunta sa malaking krus at sumasamba kami sa Santo Niño at iba pang mga ribulto. Ngunit, mga kaibigan, aking nalaman na hindi pala yan totoo. According sa Psalms 115 verse 3, sabi sa Biblia, yung mga tao nagtatanong, saan naroon ang iyong Diyos? Dahil ang tunay na Kristiyano ay walang ribulto. Saan naroon ang iyong Diyos? Ngunit sabi sa Biblia, ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang iniibig. Ngunit ang kanilang mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, ay mayroong mga mata ngunit hindi nakakakita, may mga tainga hindi nakakarinig, may bibig hindi nakakapagsalita, mayroong kamay hindi nakakahawak, at sabi pa nga, may paa hindi nakakalakad, kailangan pang buhatin upang sambahin. Ito, gimbubutangan himbukad, nilalagay sa sakyan na maganda at nilalagyan ng bulaklak at praise God, pinagfifiestahan. Yan ang ating Panginoong Diyos kasi ay jealous God. So kung jealous, pinababayaan na, kaya dumadaig na, nagdadaog na. Ang nangyayari sa kanila, mga kaibigan, ay mas pagsamba na sa mga Diyos-Diyosan at sa mga ribulto. At ang kanilang buhay, kahil gusto nilang bumait, ngunit hindi nila magawa. Gusto nilang magpakabanal, hindi magawa dahil malakas silang magsamba sa Diyos-Diyosan. Yun nga, mga kaibigan, may nakikita ako na relihiyoso, mga kaibigan, kahit sa simbahan na lumuluhod ng malayong nilalakbayan, niluluhod ang paglalakad, mga kaibigan. Praise God. Ngunit paglabas sa simbahan, nambubulyaw. Malakas mambulyaw, mga kaibigan. Sabi sa Biblia sa Mateo chapter 5 verse 22 na mga nambubulyaw ay maagom gihap ha impyerno. So sabi yan sa Biblia, nambubuyayaw o naagom gihap ha impyerno. Yun nga, mga kaibigan, kailangan nating malaman ang katotohanan, mga kaibigan. At marami pang ibang mga kasalanan, mga kaibigan. Ayan, kahit i-search ninyo sa Biblia, itanong ninyo, search ninyo na, for example, kung saan maraming sources ngayon, ano-ano ang mga kasalanan batay sa Biblia. Malalaman mo kung ano ang mga kasalanan, mga kaibigan, at iwanan mo na yan, mga kaibigan. At another, mga kaibigan, ay iba pang gagawin ay ang pagpabautismo. Ang pagpabautismo, Gawa chapter 2 verse 38, na magpahugas tayo sa ating mga kasalanan. Hugasan natin ang ating mga kasalanan. Sabi sa Biblia sa Gawa chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yun na, mga kaibigan. Kailangan tayo magsisi sa ating mga kasalanan at magpabautismo. Bakit, mga kaibigan? Magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit sa pangalan ni Hesukristo? Gawa chapter 10 verse 42 to 43, ang pangalan ni Hesukristo ay siya ang mayroong kapangyarihan. Ang pangalan niya ay may kapangyarihang makapagligtas sa ating mga kasalanan. Huwag sa kanino mang pangalan ang pagpabautismo mo, kundi sa pangalan ni Hesukristo. At ang pagpabautismo din, mga kaibigan, ay dapat malubog ng tubig gaya nito. Yun ang pagpapabautismo, mga kaibigan.
Ibig sabihin nalubog sa tubig dahil ang simbolo ng bautismo, tayo ay namatay kalakip ni Kristo, kasama ni Kristo. At sa ating pag-iwas na sa tubig ay tayo ay namuhay na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, kasama ni Kristo, hindi na tayo gagawa ng mga kasalanan. At ang bumabalik ng paggawa ng kasalanan, yun ang tinatawag na backslider. Backslider mga kaibigan, dahil ang kanyang ginagawa na pagsamba sa tunay at totoong Diyos, hindi na niya ginagawa. Bumabalik na siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil namamatronhiya, siya pa ang gumagastos sa mga pagfifiesta, patron. At yan mga kaibigan, sabi sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20, na sabi sa Biblia mga kaibigan na ang hinahain sa mga hintil ay hinahain sa mga Diyos-Diyosan o ay hinain sa mga demonyo. At sabi ni Pablo, ayaw kong makipagpamatok kayo sa mga hintil, sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sabi doon mga kaibigan, iyo bang pinaninibugho ang Diyos? Kung imo padayonon pagbasa ito nga 1 Corinthians chapter 10 verse 20, 21, sabi doon na, pinaninibugho mo ba ang Diyos? O malakas ka ba kaysa sa Diyos? Ang ating Diyos kasi ay siloso. So napakadelikado mga kaibigan kung tayo ay patuloy na magsamba sa Diyos-Diyosan. Praise God. Dahil ang ating Diyos ay He is a jealous God. Napakadelikado po mga kaibigan na tayo ay sabi pa nga, ang sanlibutan ito, ang mga tao sa sanlibutan ito ay ang ginagawa nila influencer. Kaya mga kaibigan, purihin ng ating Diyos, kung ikaw man mga kaibigan ay ngayon mo palang narinig ang salitang ito, praise God, dapat magpabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po mga kaibigan ang nagpapako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. So sa mga tradisyon na ating nakukuha sa sanlibutan ito, at tayo rin mga kaibigan, hindi rin natin masasayop itaton kalugaringon, hindi natin masisisi ang ating sarili dahil namulat tayo na yun na ang ating namatan nga mga tradisyon. Ngunit ngayon, nalaman mo ang katotohanan, ikaw ay magsisi at magpabautismo ka, magpahugas ka sa ating mga kasalanan. At ang gagawin mga kaibigan, magpabautismo. Dahil mga kaibigan sa Biblia, ang bautismo ay nagliligtas. Tandaan po natin mga kaibigan, yung iba na mga tao, binabaliwala na yung pagpapabautismo. Ngunit ang sabi sa Biblia sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang bautismo ay nagliligtas sa inyo. Ano ang bautismo? Nagliligtas. Ngunit ang iba binabaliwala na yung bautismo na si Jesus Christ pa mismo ang nagpakita, nagturo na siya ay pumunta sa ilog Jordan, nagpabautismo kay Juan Bautista. So yun ang bautismo mga kaibigan ay nagliligtas sa inyo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi. Magkaroon na tayo ng mabuting budhi kung tayo ay nalinisan na sa ating mga kasalanan. Yun lang po mga kaibigan, isang paalaala. God bless po sa ating lahat. Sa mga ito mga kaibigan ay hindi pagpapasakit, ngunit mga kaibigan, iniibig tayo ng Diyos. At tayo mga kaibigan ay sinasabihan ng katotohanan mga kaibigan. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos. God bless po sa ating lahat.